Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Tayo po muli ay tutunghayin ng pagbasa para sa araw po ng Huwebes, September 19, 2024. Hahanguin natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang kabanata po ay 7, mga talatang 36 hanggang 50. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang iyon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niya ang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, "Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa." Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya, ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Ang malaking pagmamahal na ipinamamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Totoo din naman yan sa ating kapanahunan. Kapag ang isang tao ay pinatawad mo sa malaking bagay, tingnan po ninyo yung pagtanaw ng utang na loob at yung pagpapamalas ng kanyang pagkilala sa iyo. Ganon din naman tayo sa Diyos. Kung ano yung laki ng ating kasalanan at dami ng ating kasalanan at tayo pinatawad ng Diyos, malaki din yung pagpapamalas ng ating pagmamahal sa Diyos. Kasi alam natin hindi tayo karapat-dapat, ngunit pinatawad at binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon. Sa Ebanghelyo ngayon ay ipinakita ni Jesus ang kapangyarihan ng pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos. Ang babaeng makasalanan na hindi pinangalanan ay nagpakumbaba sa harapan ni Jesus. Dala-dala niya ang pabangong alabastro, simbolo ng pagsisisi at pag-ibig. Tinuruan ni Jesus ang Pariseyong nag-anyaya sa kanya na ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa pag-unawa at pagpapatawad. Walang kasalanan o pagkakamali na hindi kayang patawarin ng Diyos. Totoo yun. Tao lang naman talaga hindi nagpapatawad at nakakalimot. Ang pagsisisi at pananampalataya ng babae ang nagdala sa kanya ng kapatawaran. Tayo rin ay inaanyayahan ni Jesus na magpakumbaba, magdala ng pagsisisi at tanggapin ang kanyang pagpapatawad. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo ay maaaring magkaroon ng bagong buhay at pag-asa. Sino ba tayo para hindi magpatawad at umibig tulad ng ginawa ng Diyos sa atin? Oo nga, sino ba tayo? Tayo nga, hindi karapat-dapat pinatawad ng Diyos, diba? Subukang magpatawad, lalo higit sa iyong mga nakasama ang loob. Tanging sa pagpapatawad, nagsisimulang mangusap ang Diyos sa atin. Kaya kung gusto nating mangusap ang Diyos sa atin, simulan na natin na patawarin natin yung mga tao nagkamali sa atin. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon, ang akin lang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.